Good day mga ka-sounds, welcome back na naman sa ating panibagong video ngayon. Dahil sa hindi na umuusad yung mga luma kong video, nung nakaraan kasi nag-soundcheck po tayo dito ng 4x4x2 na mini sound setup. So ngayon, bali ituturo ko po sa inyo yung connection ulit. Sa connection na yun, gumamit lamang ako ng 215 na equalizer at saka isang crossover. So ginamit ko dito is yung Broadway. Tapos amplifier na Ace LX18 para sa high. Amplifier na Broadway NVX5 para sa mid. At saka yung amplifier na Broadway VX20 para naman ito sa pang sub. So bago tayo magsimula sa ating video na ito, ulitin ko yung video ko is about lamang ito sa connection. So sa mga pagpihit sa equalizer at saka sa crossover, kayo na lang po bahala po dyan. Hindi po parehas yung ginagamit natin na mga speakers or mga amplifiers. Sa mixer na gagamit po tayo dito ng Mecman na GF8 Pro. So yung gagamitin po natin dito ng mga connectors, bali gagamit tayo ng 5 pirasong XLR male female. So 5 pirasong pares po yan ha. So unang step po tayo dito, palagi po tayo magsisimula sa mixer. Bali sa akin kasi ito talaga yung aking connection palagi. So may mga may mga sound setup naman na iba talaga yung kanilang pag setup. Pero sa akin mga ka-sounds is ganito palagi yung ginagawa ko. No, kasi dito lang ako sanay sa ganitong klaseng connection pagdating sa mga basic sound setup. So sa mixer natin, hanapin po ninyo, meron po ditong main out. So yung main out po niya is XLR yung slot po dito. At saka meron din po siya ditong PL, pwede rin kayong gumamit po dyan ng PL in case na wala kayong XLR. So dito tayo magsisimula. Right channel ng mixer at saka sa left channel ng mixer. So gamit yung XLR cable na ito. Yung next step po natin, i-connect ko ito sa equalizer. Yung connection ko pala dito is stereo connection palagi ako. So dito tayo sa equalizer, makikita po ninyo, meron siya ditong input channel 1, input channel 2. Yung left channel ni mixer, papunta yun dito sa channel 1 input ng equalizer. Tsaka dito naman yung right channel ng mixer, input channel 2 ng equalizer. Equalizer naman papunta dito sa crossover. Syempre, output channel 1, saksak muna tayo gamit XLR. Output channel 2. Tapos i-connect na natin ito sa crossover mismo. Yung channel 1 ng equalizer, syempre channel 1 din po yan ng crossover. Yung channel 2 ng equalizer, channel 2 din po yan ng crossover. So ngayon, napakasimple na lang po yung mga next step po natin. I-connect na lang natin yung mga designated na mga amplifier dito sa sub, mid at saka high ng crossover. So dito sa likod ng ating VX20, meron po siya ditong input channel A at saka input channel B. So isasaksak lang natin yung mga XLR po dito. Ayan, input channel A at saka input channel B. At saka naka po yan ha, naka low pass filter po ito. Yung amplifier na ito, para pang low lang talaga yung lumalabas po dyan. Tsaka i-connect na natin ito sa low frequency po dyan ng ating crossover. Next step connection naman tayo, channel A ni amplifier po natin, channel 1 ng crossover. Tapos yung channel 2 ng ating VX20, syempre channel 2 din po yan ng crossover. Yan, puro sa low po yan nakakonect. So same process lang naman pag pang mid, ganun rin. So pagsabayin ko na lang dito yung pag-connect ng amplifier natin dito para sa high at saka sa mid. Ito po Broadway NVX5 po natin, mag-connect lang tayo ng XLR, channel 1 at saka channel 2. Ganito rin sa pang high po natin na amplifier, yung Ace LX18 channel A saka yung channel B. So ngayon i-connect ko na ito sa sa crossover po natin sa high at saka sa pang mid. So dahil yung amplifier po natin is mga power amp po yan, kailangan po ninyong iset po yan sa pass filter yung ating high at saka pang mid na amplifier. So dito po tayo sa pang mid na amplifier. Syempre yung channel A ng amplifier na ito, mid channel 1 po yan ng ating crossover. At saka yung kanyang channel 2 is mid channel 2 din po yan ng crossover po natin. Saka dito rin sa amplifier natin sa high, same lang din yung process. Syempre pag channel A, dito tayo sa high, channel 1. Pag channel 2 ng amplifier na ito, channel 2 na high ng crossover. So ganyan lamang kasimple yung pag-connect ng mga connectors po natin pagdating sa mga processor at saka mga amplifier. Makikita po ninyo pag was po makabisado po ninyo yan, pakadali lamang po nyan na
gawin. Kasi nga po, parang nilalaro nyo na lang talaga yan pag once po na expert na kayo. Syempre sa connection naman ng speaker, napakadali lang naman yan. Depende po sa inyo dahil dalawang sub lang naman yung nilagay natin sa amplifier. So kada speaker po, kada channel po ng ating amplifier nito, isang speaker nakakabit. So 8 ohms load po yan. So dito lang naman niyo yan ikakabit. So kung magkakabit po kayo ng 4, so parallel connection, 4 ohms load na po yan yung bagsak po niya. Same lang din po dito sa mga amplifier sa mid at saka sa pang high. So depende po sa inyo kung 4 na speaker yung ikakabit po ninyo. Magpa-parallel po kayo dito pag once po na 4. So 4 ohms load. Kada channel po yan. So kada channel dalawang speaker, no? Yung kinabit ko nung nakaraan. Dito rin sa high. So kada channel dalawang tweeter din yung kinabit ko dito. So kung nasundan po ninyo yung connection ko dito, 100% po yan na gumagana. So kung ako sa inyo, no, kung ito lang naman yung hanap po ninyo na connection, okay na rin po yung ganitong connection pagdating sa mga mini sound setup. So makikita nyo naman sa kada sound check po natin, ganito lang naman na mga connection yung ginagawa ko palagi. So hanggang dito na lang muna mga ka-sounds. So kung napapanood nyo po ito sa aking Facebook page, paki-follow na lang ng aking Facebook page. At saka kung sa YouTube nyo naman ito napapanood, paki-subscribe na lang po kayo sa aking YouTube channel. So hanggang dito na lang muna. Peace out! Prepare for launch in 3, 2, DLP Mix.